Magandang araw mga ka-Express Info. Ang basketball ay hindi lamang laro ng kasanayan kundi isang paligsahan ng diskarte, pisikal na kakayahan at pusong lumalaban. Ang Gilas Pilipinas sa kanilang paghahanda para sa mga laban sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ay patuloy na nagpapakita ng kanilang kakayahan bilang isa sa mga pinakamalakas na kupunan sa rehiyon. Isa sa mga pinakamalaking laban na inaasahan ng lahat ay ang sagupaan nila kontra New Zealand All Blacks na kilala sa kanilang disiplina at pisikal na laro. At sa pahayag ng bagong head coach ng New Zealand na si Judd Flavell, kanyang inamin ang respeto niya sa Gilas Pilipinas dahil sa kanilang structured offense, physical na defense, at laki ng kanilang lineup. At ayon kay Flavell, the Philippines is a very polished outfit and they played structured offense and very big, very physical. And we knew this coming into the game, and that was going to be some of the keys that we have to do on the defense end. Ang ganitong paggalang mula sa isang batikang coach ay patunay na hindi biro ang Gilas Pilipinas sa mata ng kanilang mga kalaban. At nanalo ang Gilas Pilipinas laban sa New Zealand sa kanilang huling laban. At ngayong paparating na ang panibagong salpukan, malaki ang pressure para sa Tall Blacks upang gumawa ng mga kinakailangang adjustments. At isa sa mga pinakamainit na usapin ay ang kawalan ni Kai Sotto, ang pinakamataas na player ng Gilas. Sa kanilang susunod na laban, si Kai ay kasalukuyang nagpapagaling ng kanyang ACL injury matapos nagtamo ng injury sa kanyang laban sa Japan B-League. At ang balitang ito ay maaring magbibigay ng konting ginhawa sa New Zealand dahil mawawala ang defensive at offensive presence ni Kai na kilala hindi lamang sa kanyang tangkad kundi pati na rin sa kanyang kakayahang mag-dominate sa paint. Pero ang kawalan ni Kai ay hindi nangangahulugan na babagsak ang laro ng Gilas. Well, sa katunayan, ito ay isang opportunity para sa iba pang big men ng kupunan ng Gilas na magpakitang Gilas. At sa pagbabalik ni A.J. Edu, Carl Tamayo at Jamie Malonzo, ang frontline ng Gilas ay nananatiling malakas at handang sumalo sa responsibilidad na iiwan ni Kai. Si A.J. Edu ang isang underrated pero mahalagang bahagi ng Gilas Pilipinas. Ang kanyang shot blocking prowess at rebounding ay nagbibigay ng matibay na depensa sa ilalim ng ring. Sa kasalukuyan, siya ang nangunguna sa blocks sa Japan B-League na may average na 1.8 per game. Bukod pa dito, kilala si A.J. Edu sa kanyang court intelligence at versatility na siyang magiging sandata ng Pilipinas laban sa malalaking manlalaro ng New Zealand. At ang pagbabalik ni Carl Tamayo, isang stretch 4 na may kakayahang maglaro sa ilalim at labas ng paint, ay tiyak na magdadagdag ng dimension sa laro ng Gilas. Si Carl ay kilala sa kanyang shooting at footwork na maaring maging epektibo laban sa depensa ng New Zealand. At ang kanyang presence sa floor ay magbibigay ng flexibility sa offensive sets ni Coach Tim Cone. At isa pang malugod na pagbabalik ay si Jamie Malonzo. Ang athleticism, shooting at depensa ni Jamie ay mahalaga sa run and gun style ng Gilas. Kilala siya sa kanyang explosiveness at kakayahang mag-convert ng fast break na maaring maging X-factor laban sa Tall Blacks. At kasama rin sa lineup si Troy Rosario, isang veterano ng Gilas na nagbibigay ng karanasan at stability. Si Troy, sa kanyang ability na maglaro sa ilalim ng pressure, ay makakatulong upang palakasin ang rotation ng team. Ang kanilang tambalan ni A.J. Edu sa ilalim ng basket ay isang magandang kombinasyon ng youth at experience na siyang magbibigay ng defensibong backbone sa Gilas. Bagamat malaking hamon ang kinakaharap ng New Zealand, hindi rin sila maaring baliwalain. Ang kanilang structured game ay isa sa pinakamalakas na armas nila at tiyak na pag-aaralan nila ang bawat aspeto ng laro ng Gilas. At isa sa mga possible adjustments na gagawin ng Tall Blacks ay ang pagtutok sa outside shooting upang ma-neutralize ang laki ng Pilipinas. Gayon din, asahan nilang mas magiging mabilis at agresibo ang Gilas sa kawalan ng pangunahing bigman nito.
At ang pagkawala ng isang manlalaro tulad ni Kai ay malaking kawalan para sa Gilas Pilipinas. Gayunpaman, ang basketball ay isang team sport at hindi lamang nakasalalay sa isang manlalaro ang tagumpay ng isang koponan. Ang malalim na bench ng Gilas ay magbibigay ng kumpiyansa na ang kawalan ni Kai ay maaring mapunan sa kolektibong pagsisikap ng mga bagong darating at bumabalik na mga players. At kung titingnan ang kasalukuyang roster ng Gilas, sila ay may kakayahang manatiling kompetitibo. Ang leadership ni Junmar Fajardo, ang playmaking ni Dwight Ramos, at ang versatility ni Justin Brownlee ay ilan lamang sa mga aspeto na magbibigay lakas sa koponan. At ang pagbabalik ni Jamie Malonzo ay magdadala rin ng energy at intensity sa laro na siyang kinakailangan upang mapanatili ang agresibong style ng Gilas. Habang ang Gilas ay naghahanda para sa paparating na laban, ang pinakamahalaga ay ang kalagayan ni Kai. Ang kanyang pag-recover ay hindi lamang mahalaga para sa Gilas, kundi pati na rin sa kanyang professional career. Sa kabila ng kawalan ng detalyadong update mula sa kanyang kampo, tiyak na ginagawa nila ang lahat upang masiguro ang maayos na pagpapagaling ni Kai. Ang medical atensyon na natanggap ni Kai mula sa pinakamahusay na mga doktor ay isang positibong aspeto, pero ang pressure ng pagbabalik ay dapat na mamanage ng tama. Ang Gilas, pati na ang kanyang mga tagahanga, ay dapat na magbigay ng suporta sa kanyang pag-recover ng walang pagmamadali. At ang laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand ay hindi lamang ukol sa physical matchup, kundi isang pagsubok din ng diskarte, teamwork at determinasyon. At ang respeto ng head coach ng New Zealand sa structured offense and physicality ng Pilipinas ay patunay ng lakas at galing ng Gilas. At ang pagkawala ni Kai ay isang hamon, pero ang pagbabalik ng mga players tulad ni AJ Edo, Carl Tamayo at Jamie Malonzo ay nagpapakita na ang Gilas ay hindi lamang nakasalalay sa isang manlalaro. Ang basketball ay laro ng komunidad at koponan, at ang Gilas ay patuloy na nagpapakita na ang kanilang tagumpay ay bunga ng kolektibong pagsisikap ng bawat miyembro. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.